Panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin at ngayon, ito ay ang Kabanata 11, ang pinamagatang ang mitsa. Siyempre, bago yon, huwag niyong kalilimutang mag-follow and subscribe na rin sa aking YouTube channel para update kayo lagi sa mga kabanatang aking i-upload. Bago ko ikuwento ang nangyari sa kabanata, atin munang bigyang kahulugan ang ilan sa mga salitang maaari nating mabasa o matalakay sa ating Kabanata 11. Yan sa mga salitang maaari nating mabasa ay ang mga salitang binabagabag. Kapag sinabi nating binabagabag, ginagambala ang damdamin o nakokosensya. Pangalawa ay ang salitang hablutin. Kapag sinabi nating hablutin, ito ay nangangahulugang kunin o biglang hatakin. Pangatlo ay ang salitang itikom. Kapag sinabi nating itikom, ito ay nangangahulugang isara. Pang-apat na salita ay ang libakin. Kapag sinabi nating libakin, ito ay nangangahulugang maliit, tin o pagtawanan. At huli, ang panglima ay ang salitang mabuwag. Kapag sinabi nating mabuwag, ito ay nangangahulugang maipabagsak. Ngayon, pakinggan nyo ng mabuti ang kuwento o ano ba ang nilalaman ng Kabanata 11. Aking ikukwento ito at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit tungkol dito. Nang makauwi si Placido Penitente sa tinutuluyan niyang bahay kasera, kapag sinabi nating bahay kasera, ito yung bahay kung saan siya ay umuupa. Nadatnan niya doon na naghihintay ang kanyang ina na si Kabesang Andang. Lumuwas ang kanyang ina si Kabesang Andang sa Maynila dahil may 3 siyang dahilan. Una ay upang mamili, pangalawa ay upang dalawin ang kanyang anak, at pangatlo ay upang dalhan siya ng pera o sabihin na nating allowance. Nang ipaalam ni Placido sa ina ang pagtigil sa pag-aaral at ang dahilan nito, sumagot ang kanyang ina. Sabi ng kanyang ina kay Placido, na ipangako ko sa iyong nasirang ama na aarugain kita. Patuturuan kitang mabuti parang isang maging ganap na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng iyong ama kapag kami nagkita sa magkabilang buhay? Sinagot naman ito ni Placido ng, ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? At muling sumagot ang kanyang nanay. Ano ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Magtiis ka muna at magpakumbaba. Yun ang sagot ng kanyang ina. Di na kaunting pagtitiis ang ginawa ko, ina. Marami ng buwan akong nagtiis. Ang sagot muli ni Placido. Magpapatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakarin na mapawi ang pagkagalit ng mga paring Dominikano sa iyo. Ang muling sagot ng kanyang inang si Kabesang Andang. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya'y manunulisan na muna ako bago bumalik sa universidad. Ito naman ang sagot ni Placido sa kanyang nanay. Dahil sa sinimulan na naman ng ina ang pangangaral tungkol sa pagtitiis at kababaang loob, umalis si Placido. Hindi na kumain ng kahit ano at tinungo ang daungang himpilan ng mga bapor. At pagkakita sa isang bapor na paalis patungong Hong Kong, nakaisip na magtungo doon, magpayaman, upang labanan ang mga praile sa kanyang pagbabalik. Ibig kong maging malaya, mabuhay ng malaya, ang sagot ni Placido o ang kanyang naiisip.
Habang namataan ni Placido si Simon sa perya, kinausap niya ito. "Ginoo, ibig ko po sanang mangutang ng loob. Mayroon po akong sasabihin. Nais ko pong magtungo sa Hong Kong." "Bakit naman?" ang tanong ni Simon. Hindi sumagot si Placido. Minarapat ni Simon na isama sa Calle Heres ang binata. Nang silang dalawa ay makababa sa karwahe, iniwan ni Simon at Placido ang daan at nagsuot sa palikaw-likaw na landas na nasa pagitan ng iilang bahay. Namangha si Placido nang makitang parang sanay na sanay doon magtungo ang mag-aalahas na si Simon. Hanggang sa makarating sila sa malawak na bakura na may maliit na dampa, naliligid ng mga puno ng saging at puno ng bunga. Pagkatapos, kumatok si Simon. "Ginoo?" ang tanong ng matandang nagbukas ng pinto at may-ari ng dampa. "Nariyan na ba ang mga pulbura?" ang tanong ni Simon. "Nasa mga sako po, hinihintay ko na lamang ang mga bumbong," ang sagot muli ng matanda. "At ang mga bomba?" ani Simon. "Nakahanda ng lahat ang mga kakailanganin," ang sagot ng matanda. "Mabuti, maestro. Lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa tenyente at kabo. Makikita ninyo ang lamayan, ang isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng tales. Kailangang narito siya bukas," ang sabi ni Simon sa matanda. "Bakit po, Ginoo? Mayroon po bang bagong mangyayari? Ang mga arabal ay hindi pa handa," ang tanong ng matanda kay Simon. "Hindi na natin kakailanganin pa ng mga arabal. Ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga naging karabinero at isang rehimiento'y sapat na. Kung ipagpapaliban pa ay baka patay na si Maria Clara," ang sagot ni Simon sa matanda. Inihatid ni Placido sa kanyang bahay si Simon. Pagkatapos, walang imik at magulo ang isip na nilakad ang eskolta. Samantala, si Simon ay malalim na nag-isip. "Hindi ako maaaring umurong. Ang gawain ay matatapos na, at tagumpay ko ang siyang magbibigay katwiran sa akin. Kung tumulad ako sa inyo, marahil ay wala na rin ako. Sukat na sa mga pangarap ang mga maling akala. Apoy at patalim sa bulok na kanser, kaparusahan sa masasamang hiling," ang nasa isip ni Simon ng mga gabing iyon. At ito ang naging kwento sa Kabanata 11 na pinamagatang Ang Mitsa. Hanggang sa muli.